Para sa kaalaman nila, kung ilan daw yung alaga mo, yun din yung kita mo daily. Ang alaga mo ay 1,000, meron kang 1,000 pesos a day. Palagi kong sinasabi, basta proper pakain, proper painom, and then yung malinis, Yes. sigurado po yan. Yung manok, walang gagawin yan, talagang mangingitlog. Ito, medium, large, XL. XL. May small ba dito? Bihira, Bihira, na, no? bihira na yung small. Ang puhunan nito ngayon, mga nasa 1,050 pesos. Ang Isang manok. Napakalaki kasi ito yung pinaka bread and butter ko. Wala naman akong ibang negosyo kundi ito, yung mga nauna niyang kinita sa pagpupugo, ininvest niya po dito, nakabili ng property, ng sasakyan, nakapagpatayo. Halos galing na lahat, sir, sa kinita po ninyo. Oo, kasi tayo yung kinikita natin, kumbaga sa sugal, niro-roll natin Nire-reinvest. Roll ng roll. Oo, roll ng roll. Subukan nyo itong mga ganitong klaseng negosyo, yung layers, nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng additional income. Imagine that, guys. From tambay, palaboy, Oo. na nangutang. Na ngayon, very successful dito sa livestock industry. Negosyo po yung magdadala sa atin sa yung ikagiginhawa ng buhay natin. Alright, so guys, pupuntahan naman natin yung kanilang mga layers, no sir? Opo. Yung mga nangingitlog. Mga ilang piraso naman yun nandun, sir? Ang capacity po nung housing namin ay nasa 30,000. 30,000. Oo. Ito kanina, yung mga 10. nauna, 10 lang. Kasi ang isang building ay 7.5 kung puno. 7.5. Oo. Pero parang lang. So, apat Parang- yun. O, apat. Apat na mga growing Oo. house. Actually, may panglima kami. Mhm. Siya yung palakihan dati. Yan sir, yung mga nangingitlog na yan, mga ilang months na yung mga yan? Taon na yung mga yan eh. Hanggang ilang taon ba sir napapakinabangan yung mga ganitong manok? Decalb white. Tama? Oo, decal yung iba lowman. Lowman. Oo. Okay. Kasi ang manok, kapag dineliver natin, 16 weeks yung edad. Okay. And then mag-umpisang mangitlog yan, 18 weeks. 18 weeks. Oo. So, para may paisa-isa yan. may 2 months pa May 2 weeks kang ay 2 weeks na parang Oo. nahalagaan. Ang dami oh. 2 Ayun weeks na 2 Oo. weeks na aantayin mo bago siya mag-umpisa Okay. ng isa. Okay. And then hanggang 26 weeks magpipik yan. So parang 10 weeks kang mag-aantay. 10 weeks. 16 to 26 weeks. So pagdating ng 26 weeks, peak na siya. Okay. And then from there, magbilang ka ng 18 months. Okay. 18 months na mangingitlog. Doon mo mapapakinabangan. Ganon, 18 months mo siyang pakikinabangan. Ngayon, parang kagaya ko, hindi ko sinusunod yung ganong sistema. Tinitignan ko na kahit na 18 months ko na silang napakinabangan, parang 103 weeks. Kapag may kita pa, bakit ko ikakal? Okay. Kasi kumikita pa tayo ba? 18 months, halos isa't kalahating taon, no? Sa kalating taon na exactly. Pero kung 23, sabi mo, halos kulang-kulang 2 taon. More than 2 years. More than 2 years. Kung Oo. yung productivity nila tuloy-tuloy pa rin, di go pa lang. Ako Go nga pa rin. dito nasubukan kong from day old niya, from hanggang 3 years. Okay, ito na yung guys, yung mga nila, nangingitlog na mga manok. Ito yung mga kulungan nila. So kaiba ito doon sa pinuntahan natin Akyat kanina. tayo. So try natin umakyat. Tara po. Wow! Ang dami. Ito sir, nag-harvest ka na dito? Hindi pa. Mamaya pa. Guys! Eto na! Ang dami! Ito sir, 7.5.
Oh, Lahat sa- na? parang ano lang siya, nasa 6K lang kasi Oo. may bakante. Pero Pag maximum maximum nito, 7.5. 7.5. Opo. Wow. Ito sir, itong mga alaga nyo ngayon, mga ilang buwan na to? Years na yan. Years na. Mga 1 year na sila. Okay, so halos isang taon pa, ang bibilangin Oo, na matagal pa yan. mapapakinabangan Matagal pa. pa. Sir, dito sa total kanyo, ngayon sir yung exact number ng mga layers ninyo, ilan? Siguro mga nasa 15. 15,000. 15,000. Sir, sa 15,000 na yon, ilan ang daily egg production ninyo? Yung iba kasi doon hindi nangingitlog. So ang may rule of thumb, pag nagpakain ka ng isang sako, dapat maka-harvest ka ng isang box na itlog. Okay. Yung isang box na tinatawag, Yung 12 na tray. Okay. Yan. So, halimbawa, nagpakain ako ng 30 na sako. Ang katumbas nun na ipoproduce nila, 30 na tray. Okay, so kung i-compute That is, mo na yun, sir. 360 na tray. Times 30. Ilan lahat yun? 10,000? 6, mga 10,000. 10,800. 10,800. Out of that 15,000 na layers po ninyo dito. Kapag 23, kasi for every 10,000 eh. Oo. So, tama, mga 14 yun. May computation kasi Yeah, may mga computation. kabidyo, no? Oo. Bahala na kayong mag-compute. Pero sinasabi ni sir na parang dito, nasa 15,000, parang lumalabas mga 10,800 na eggs. Yes, oo. Oo. 10,800. Daily. Daily. Magkano ba bentahan ng itlog ngayon? Sa ngayon, yung pinakamura, yung small, nasa 6 pesos, yung wholesale. Farm gate. O, farm gate. Farm gate yun. Pero pag minsan nasa palengke na, Mahal na, nasa 8, 9. may 2 pesos or 3 Oo, pesos na rin na oo, patong. No? oo. Pero yung mga large, yung mga malalaki, Mas mahal yun. Mga nasa 9 pesos, 10 pesos na ang tapos isa. ibibenta rin sa palengke, Sa sari-sari 12 store. o 13 Sa ano na yun, sa tindahan. sa tindahan. 12 na. Ang ano dito, sir, para sa kaalaman nila, kung ilan daw yung alaga mo, yun din yung kita mo daily. Na net, ang alaga mo ay 1,000, meron kang 1,000 pesos a day. Okay, pag sinasabi mo, sir, labas na natin yung expenses, labas na natin yung operational expenses, you have 15 layers na mga nagingitlog dito, so you are telling me na 15,000 daily ang income? Ganon yun, ganon. 15,000 yung na-earn mo na income. More or less? More or less. Pero iba yung na-earn Yes. sa nasi-save. Correct! Sa negosyo, ikot na lang siya ng ikot. Ikot na lang talaga siya ng ikot. Minsan titignan mo, gaya nung sabi nyo, ilan yung alaga mo. Sa ngayon, meron akong 15 kasi nagkal kami. So at least meron kang 15,000 a day, parang ganon. Yes. Pero kung minsan titignan mo, asan yun? So, Neto diba? na yun, sir, ha? Oh, Labas neto na yun. yung... Kaya lang iikot ka eh. Oo. Di ba? Parang yun, nagpagawa tayo ng Yes. bagong housing. Pero kung gusto mo talagang gusto mong kumita ng mas malaki pa, you need to reinvest yung mga Oo, income ganun mo. naman talaga. Sir, dito sa farm po ninyo, ilang hektarya po ito? Nasa 2 hectares. 2 hectares. Composed of 5, ilang housing natin? Nasa 6. 6 na. 6 na. Kasi kagagawa lang Oo, yung iba. Yung 2 hectare hinati ko. Okay. Yung 1 hectare para sa Layers. And then yung 1 hectare may ano tayo doon. Mga RTL. May isang housing tayo doon. Growing house. Oh, yun. Sir, dito sa ilan ang nyo naman? Ilan ang tauhan po ninyo? Ano tayo, ang tauhan natin dito, for every 5,000, isang tao. Okay. Ngayon yung housing ko alanganin na kasi nga 7,500. Dapat sana 10,000, dalawa. Yes, sir. So dalawa yung tao ko rito, medyo magaan yung trabaho nila. Kasi Okay. dapat sana 10,000 yung alagaan. Per person. Oo, kaya lang
yung cut kasi ng lote natin, maiksi na. Yes, sir. Hindi ko na i-maximize sa 10,000. Pang 7,500 lang. Sila yung nagpapakain, nagmi-maintain, Nagpupulot ng itlog. nagpupulot ng Oo, itlog. oo. Anong oras po ba yung Dito, pagpupulot ano, dito? Dito ho, 6 a.m. sila pumapasok, magpapainom, magpapakain, and then maya-maya mamumulot na ng itlog. 4 p.m. wala na silang gagawin. Isasarado na nila yung gate. Oh, so isang beses lang sila mamumulot. 2 beses. Morning tsaka afternoon? Ngayon, every 9 a.m. Oo. and then 2 p.m. Okay, so 2 beses. Kasi 80% ng manok nangingitlog sa umaga. May delayed na mga 20%. Pupulutin nyo ng alas 2, alas 3. So parang ito sir, 4 yung banok, Okay. 3 pa lang yung itlog. Okay. So most probably, mamaya pa mangingitlog yung isa dyan. Meron din bang daily yan, sir? Or meron ding day off? May pa isa-isang nagde-day off. Kaya nga yung 100% hindi siya Hindi nagwa makukuha. 100. Meron yung pag magaling yung nag-aalaga, 97, 98% lang. May Okay. 2% na hindi nangitlog. Okay. Pero tignan nyo, 4 sila. Okay. Perfect, nangitlog na kagad. So per cage, sir, 4. Opo, 4. Okay. Guys, dito sa taas, 4 yung manok sa cage nila. Pero 3 pa lang yung nilabas nilang itlog. Pero dito, 4 din sa baba, pero kumpleto na. So, 100%. Nakapangitlog na itong lahat. Sir, after that, mayroon pang mangingitlog mamayang hapon? Wala na. Sagad na yan. Ang manok once a day lang mangingitlog. Okay. Kala ko Oo. 2 beses. Hindi po. Ayan. Sir, yung pakain nyo naman po dito. Yung pakain natin, 6 a.m., 70%. Okay. Kasi may sukat yan eh. Mhm. Ang isang manok kukonsume ng 115 grams Per day. per day. Okay. Kasi low man siya. Okay. Kapag decalb, 110 grams lang. Mas konting kumain. Oo. Pero ang difference, mas malaki ng bahagya yung itlog ng low man kumpara kay decalb. Okay. Ito guys, Sir, sa tagal nyo nang nag-aalaga ng ganitong klase ng manok, sa livestock, sa poultry business, Opo. ano naman yung mga challenges, sir, na na-encounter nyo po dito? Ang mga challenges dito, number 1 talaga yung birds flu, di ba? Kaya lang so far hindi naman tayo tinamaan yan. Kaya masyadong stricto tayo sa biosecurity. Okay. And then the rest, yung mga minor problem, yung sisipunin, very common yan sa mga alaga natin. Nagagamot naman kapag sila ay sinipon. Ayan, and then Tsaka may vitamins naman kayo, oo, sir. may vitamins. Daily yan, daily silang umiinom Yes, sir. ng vitamins. Okay. And then minsan yung malaria, yung sign yan pag nagdumi ng green, possible siya, tinamaan ng malaria. Yes, sir. Pero naman, lahat naman may gamot. May mga dyan, ginagamot tayo. Kumbaga, sir, yung mga common na sakit, sir, ang na-encounter nyo dito. Oo. Oo. Kasi siya vaccinated sila eh. Vaccinated, kaya yun din yung natin, kampante tayo. Oo. Tsaka na dito kumbaga, established na, sir, yung proseso ninyo. Oo, at saka yung mga tao natin, mga kasama natin, alam na nila. Halimbawa kapag alam nila kung may sipon, ganyan, check din nila yung dumi ng manok. Yes, sir. So makikita nila kung may dinaramdam yung mga manok natin. At saka monthly, Yes, sir. nag-antibiotics tayo. Meron tayong program. Halimbawa, every first day hanggang 5th day of the month, naka-antibiotics yung manok natin. Okay. So, alagang-alaga din. Oo. Ayun, sir, sir, sorry, may nakita ako. May parang may isang casualty tayo dito. Ayan, mortality. Ayan, isa sa mga Sa challenge tingin din ko, ito. buhay pa siya. Buhay pa? Oo. Or napilay lang? Buhay pa siya, napilay lang. Ngayon, ang titignan natin dyan, kung ano yung mga cause. Minsan, sa sobrang stress sa kanyang pangingitlog. Kasi daily silang nangingitlog. Yes. Minsan, bigla na lang siyang nalulumpo. Pero yan, mga isolated cases. Very, very rare. Mangingilan-ilan lang. Mangilan-ngilan lang. Kasi
ang standard na mortality natin, for every 1,000 heads, meron tayong isang mortality weekly. Parang 0.1 lang, Oo, no? ganun, oo. Okay. For every 1,000 heads, meron tayong isang mamamatay Yes, sir. weekly. Yes, sir. Ayan, so yun yung ano natin. Pero dito naman, as in, tama yung sabi nyo, bihira. Bihira lang. Grabe guys, so dami talaga. Sarap sa pakiramdam, no? Na pag nag-harvest ka, ayan, nandito Yan, lang. apat. Pero dito parang may maliit, may malaki. Ito na yan, sir, eh. Oo. Ito yung large or medium. Large yan, large. Ito parang Medium. 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 Ayan, no? Ito yung usually na nakikita natin sa Ito palengke. XL. Ayan, mas malaki. Oo, mas malaki. Ayan, no? Ito medium, large, XL. XL. May small ba dito? Bihira Bihira, na, no? bihira na yung small kasi ang manok natin may edad na. Ang manok, the more na tumatanda, nagkakaedad, lumalaki yung itlog. Okay. Yan. So, yun yung advantage. Natuwa naman ako doon habang nagkakaedad, lumalaki yung itlog. Oo, Sa tagal nyo na nag-aalaga ng mga manok, ano naman yung gusto nyong impart na advice or lesson sa mga kabidyo natin, sa mga nag-aalaga ng ganitong klase ng mga ng Oo. negosyo? Number one dito, kailangan nating tutukan, alagang mabuti. Kumbaga, TLC din eh. Tender loving care, di ba? Yes, sir. Kasi alam niyo yung mga ibang farmer din ng ganito, sobrang tutok nila, pero makikita mo very effective yung kanilang ginagawa. May mga nagna 98%, may nagna Wow. 99%. Yes, sir. So sabi ko, alam niyo mas magaling pa nga kayo kaysa sa akin kako. Anong ginagawa nyo? So yun daw, tinitignan nila palagi kung may tubig, kung merong feeds, hindi nauubusan, and then regular na paglilinis ng kanilang mga dumi. Kasi yung mga yan, mga backyard eh. Yes. Yung tipong nasa gilid lang ng kanilang bahay, Yes, sir. likuran. So yun, asikasuhin lang natin silang mabuti. Huwag nating pababayaan sa tamang pakain at tamang painom with mga vitamins. Yes, sir. Sir, hindi ko na tinanong sa inyo kanina yung presyo ng mga RTL ninyo. Oo. Pwede nyo bang Oo. i-disclose yan or Pwede. paano? Ang RTL natin nasa 390 pesos. Per Ang head? Isa. Oo. Ah. 16 weeks yun. 16 weeks. Oo, siguradong 16 weeks. Okay. Yan. Tapos mapapakinabangan yon ng 18 months up to 2 years. Yes, 18 months, hindi kasama yung 26 weeks. Kasi magpipig siya ng 26 weeks eh. Yeah. Ulitin Doon. lang natin, sir, ha. 16 weeks, binenta nyo sa kanila. Yes. Tapos ilang buwan, sir, bago mangitlog? Mag-start siya ng mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Depende sa Management. kondisyon at management. Okay. So, 2 to 3 weeks, parang nasa 18 to 19 weeks na. Mm-mm. Okay. Tapos, Pakonti-konti na dumadami hanggang sa mapailawan sila ng week 23. Yes. Kasi ito may lighting program. okay. Okay, and then kapag napailawan, mabilis nang bumulusok yung production rate. So pagdating ng 26 weeks, mga nasa 90-92% na yan. Oh, yun. And then dun pa lang tayo mag-start counting ng 18 months. Yes. So, sa mga kababayan natin o sa mga kabidyo natin, minsan nawawalan sila ng pag-asa. Kasi bumili daw sila ng manok, tapos hindi pa raw nangingitlog. Oo. Ano kasi yun, unang-una, syempre hindi pa sila gaanong, naiinip sila eh. Yes. Oo, basta ang importante, palagi kong sinasabi, basta proper pakain, proper painom, and then yung malinis, Yes. sigurado po yan, yung manok walang gagawin yan talagang mangingitlog. Yes. So, Oo, kasi sa ayaw man natin at sa gusto, basta binigyan natin sila ng tamang pakain, tamang painom, Yes. mangingitlog at mangingitlog yan. Hindi mo sila mapipigilan eh. tama. Nature na nila Oo, yun eh. Ang trabaho nila talaga is mangitlog. Yes, sir. Dami nating natutunan sa inyo. So, sir, sa mga gustong magsimula ng ganitong klase ng negosyo, yung ready to lay, yung mga itlog, paano sila maka-avail po sa inyo? Opo, pwede naman silang kumontak sa akin sa aking FB page. Walang iba kundi yung Mang Mags. Mang Mags FB page.
Okay. At sigurado na sasagutin natin yung mga inquiries nila. Yes, sir. Sir, meron din po ba kayong after-sales service? Meron. Ibig sabihin, pagkabili ko, sir, pag-guide naman po ako kung paano yung tamang pag-aalaga. Meron po. Actually, kahit na yung mga hindi bumili sa akin, kapag sila ay nag-message sa akin, may tinanong, sinasagot natin sila. Oo. So, yun yung ano natin, advantage natin. Yes, sir. Yan. Sir, sa inyo po palagay, sir, no, meron po ba kayong ano dito, parang feasibility na every ganitong manok, kunyari 100 heads, kumbaga yung nagsisimula, magkano pwedeng gastusin at pwedeng kitain? Meron naman. Pwede naman nating anuhan yan. Sabihin na natin, actually, ang puhunan nito ngayon, mga nasa 1,050 pesos. Ang Isang manok. hanggang mangitlog, Housing, housing, battery cages, manok, and then yung ipapakain nila from 16 weeks to 26 weeks. okay, 1,050. 1,050 per head. Oo. So kung may 100 ka, ganun din, 100,000 din. 100,500. Tuloy-tuloy naman na yung pasok. Magpakain ka, mangingitlog na siya ng mga kapag 100, mga nasa 3 tray yan, mahigit. Ayun. Yan. Ngayon, kung sakaling 3 tray at 200 yung isang tray, di 600 yung kita mo. Ayun. Ayan. So, bawas mo yung kinain nila, 11.5 kilos, yung 100 heads. Yes, sir. So, sabihin na natin ang isang kilo ay nasa 30 pesos. Yes, sir. So, 345. Yes, sir. Yung pinakain mo, less mo yung 600. So, meron kang 255. Malaki pa rin. Yung 255, alisin mo na yung 45. Kuryente, tubig. Isang bumbilya lang naman yun. May 200 plus ka So, pa may rin. 200 plus ka. Ayan. So, ano siya, sa isang buwan, meron kang 6,000 pesos. Ayun. Pero syempre, yung mga ibang lalo na yung mga engineer, Opo. disclaimer, syempre, paano yung pinuhunan mo, ganyan-ganyan, di ba? So kaya nga, ang pinaka-safe para mag-compute tayo ng kita is 1 peso. Okay. Kung ilan yung alaga mo, di ba sabi ko kanina, kung ilan yung alaga mo, yun din yung kita mo. So 1 piece. 100 ka din. Pesos Tama. per day. Oo. Okay. Kasi sir, yung 100 dun sa 200 na kinompute natin, Yes. yun yung pambalik mo dun sa sa housing mo, Yes. sa pinambili mo ng cages. Yes. Kaya lang ang kagandahan on your second cycle, ang bibilhin mo na lang manok Yes. kasi may housing ka na. Nakapag-start ka na eh. Oo, at meron ka ng cages. Tsaka tuloy-tuloy na lang. Ayan. Tsaka natuto ka na. Marami Oo, ka nang natuto ka natutunan. na. Anyway, sir, sa 25 years of experience po ninyo sa ganitong Livestock. kumusta naman, sir, ang naitulong nito sa kabuhayan ng inyong pamilya, sa sarili po ninyo? Actually, napakalaki kasi ito yung pinaka bread and butter ko. Wala naman akong ibang negosyo kundi ito At dito ako nagsimula, and then marami na rin tayong mga napundar. Yes, sir. So doon sa mga naman nakabili tayo ng ng mga property, agricultural land. Yes, sir. Meron pa nga akong nabiling pasture land sa bundok. Meron akong 19 hectares. Katas lahat ng manok. Oo, lahat Ng livestock. lahat ng galing doon. Oo. Pati ito ngayon na kinatitirikan, sir, na-acquire nyo na rin po ito. Ito yung unang-una kong in-acquire nung nagpugo ako. Oh. So, ibig sabihin, yung pugo, may pera pa rin sa pugo. May pera sa pugo, kaya lang kailangan mong i-timing. Oo, kailangan mong i-timing. Huwag kang mag-aalaga ng pugo or mag-alaga ka ng pugo during summer vacation. Okay. Para kapag nangitlog siya, pasukan na. Sakto, kailangan. Oo. Kasi kapag Mataas may ang demand. correct, kapag may alaga ka kasing pugo, tapos tumama yung bakasyon, Wala. ikal mo na. Talo ka na. Talo nun. ka na. Ayun. So, ibig sabihin ng mga ka-video, si sir, yung mga nauna niyang kinita sa pagpupugo, ininvest niya po dito, nakabili ng property,
nasasakyan, nakapagpatayo. Halos galing na lahat, sir, sa kinita po ninyo. Oo, kasi ano tayo yung kinikita natin, kumbaga sa sugal, niro-roll natin eh. Nire-reinvest. Roll ng roll. Oo, roll ng roll. Oo. Ayun. Oo. guys. Yun yung technique kasi hindi naman magandang mag-ipon sa bangko kasi hindi naman kikita eh. At saka konti lang. Tatamaan ka na ng inflation eh. Konti lang ang interest. Halos wala na ng interest ngayon eh. Tataksan ba ka mo? Oo, di ba? Kaya mas maganda talaga sa negosyo. Negosyo po yung magdadala sa atin sa yung ikagiginhawa ng buhay natin. Imagine that, guys. From tambay, palaboy, Oo. nanangutang. Na ngayon, very successful dito sa livestock industry, sa poultry industry. So, sir, bago po tayo magtapos, ano po ang gusto yung sabihin sa ating mga kabidyo, sa ating mga viewers? Yun. Sa mga viewer ng video stories, sikapin nyo pong magnegosyo. Kagaya ng subukan nyo itong mga ganitong klaseng negosyo, yung layers, nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng additional income na magagamit ninyo sa araw-araw nating pamumuhay. And then, dun naman sa mga may negosyo ng ganito, ingatan lang po natin, pahalagan natin yung ating credibility. Kasi napakalaking bagay po niyan. Kapag meron tayong magandang kredibilidad ay yung mga kanegosyo natin ay talagang lubusan silang magtitiwala sa atin. Nice. Napakagandang mensahe po mula sa successful na poultry or RTL grower. Ang dami nyo ng sir, kapitan. Ang dami nyo ng titulo, sir. Opo. Actually, yung pagiging kapitan ko, na lang siya eh. Kapag yung mga buyer natin, mas sila kapag nalaman nila na barangay captain May integridad po kayo. Oo. Nakakapag-establish na po kayo ng trust. Opo. Anyway, tayo po'y nagpapasalamat kay Sir Sid, kay Cap Sid, sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita ang kanyang livestock business. At the same time, malaman po natin ang kanyang kwento. Napaka-inspiring, ibig sabihin, from tambay nga, palaboy at nangutang para makapagnegosyo. Ngayon, successful na po sa kanyang kinabibilangan na industriya. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, pwede kayong mag-share ng inyong kwento. Mag-message po kayo sa aming Facebook page, Video Stories, o kaya naman i-like at i-share ang ating video para sa gayon, marami po tayong ma-inspire na mga kababayan po natin makapagsimula ng ganitong klase ng negosyo. So once again, I am Art Sanubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep pricing mga kabidyo. Sir, maraming salamat. Thank you. And bye-bye!